For today's video guys, ang featured motorcycle natin ay ang pinakabagong classic scooter ng SYM, ang Tuscany 150. Angas! Solid niyan! Napakaganda ng engine nito, smooth, no delay, at ganda ng steering. I don't like scooter, but if I ever got one, this will be it. Tuscany 150. Inilabas na nga ng SYM sa Pilipinas ang pinakabago nilang mga scooters. At isa dito ay itong Tuscany 150. At kita nyo naman guys, napaka-elegant ng kanyang design. Mukhang mamahalin itong Tuscany 150. Talaga naman kapag nakasabay ito sa kalsada ay mapapalingon ang ibang riders. Kaunting trivia guys, ang Samyang Motors o SYM ay na-establish noong 1954. Pero unang pumasok sa Pilipinas ang SYM noong 1999. So more than 2 decades na nga guys. Kaya naman sigurado ako na kahit na sinong Pinoy ay kilala ang brand na SYM. Ang nagmamanufacture at nagdidistribute ng mga SYM units dito sa Pilipinas ay ang Mitsukoshi, na siya ring manufacturer at distributor ng Benelli. At kilala naman natin ang Benelli na talagang pumatok sa panlasa nating mga Pinoy. Syempre kilalang kilala ang Benelli sa mga big bike nito na TRK 502X at TNT 600i, at sa best seller nito na scooter na Panarea 125. Kaya nga sa nakaraang Makina Moto Show, nilaunch ang mga bagong units ng SYM under the boot of Benelli. At ito na nga guys, kahit sa ang branches ng Benelli ka pa pumunta, may makikita ka talagang SYM. Lalong lalo na itong Tuscany 150. Siyempre ang first impression ko dito is napaka-elegante ng scooter na to. Lalong lalo na itong color white, mukhang mamahalin. Classic ang design nito na may modern features. Ilan nga sa mga nagustuhan ko dito bukod sa classic na design nito ay itong fuel cap niya na nasa harapan na. So tuwing magre-refill ng gas, no need na nabuksan yung upuan dahil nandito na siya sa harapan. Kaya malamang ang fuel tank nito ay nandito na sa footboard or dito lang banda sa inner. At dahil nasa harapan na ang fuel tank ay hindi na siya kumain ng space dito sa underseat. Kaya naman malaki na rin ang compartment nito na 24 liters ang capacity. So marami na kayong malalagay na gamit dyan. Kasyang-kasyang half face helmet, pero hindi ko pa na-try kung kasyang full face. Pero kung sakaling hindi nagkasya ang full face helmet dito, ay meron naman siyang hook dito sa gilid, magkabilaan. So pwede nyo pa rin lagyan ng helmet yan. Isa pa sa nagustuhan ko dito ay itong keyless system nya. Sa mga classic scooter, ito pa lang yata ang naka-built-in na keyless system. At syempre pa, all LED na rin ang mga ilaw nito. At meron itong unique design na turn signal lights. Naka C-shape yung turn signal light niya, which is very unique. Meron din siyang mga 3D emblems dito sa harapan. Ayan, Tuscany 150. Dito naman sa gitna meron pa rin Tuscany 150. At may Italian flag na may mga royal symbols sa gitna. At dito naman sa bandang ibaba guys ay meron siyang kulay gray na cover na may tatak na SYM. Terno yan dito sa gilid ng front cover niya na may lining na rin na kulay gray. Yung taillight naman niya guys, maganda rin ang pagkaka-design. At syempre meron ding C-shape na turn signal lights. Syempre meron ding 3D emblem sa magkabilang gilid ng body. Dito naman sa rear wheel niya guys, bukod sa CVT na pinagkakapitan ng gulong, ay meron din siya ditong swing arm sa bandang kanan. At nandun na rin ang kanyang single shock. Sa mga switches naman niya guys, sa kaliwa nandito yung kanyang high beam, low beam na switch, yung horn button, at ang kanyang turn signal switch. Sa right side naman guys, electric start lang. So automatic na mag-o-open yung ilaw niya kapag nag-electric start. Sa dashboard naman niya guys, naka LCD display panel. Nasa magkabilang gilid yung dalawang buttons niya. At sa dashboard naman guys ay kompleto rin sa detalye. Sa itaas nandun yung kanyang clock, yung odometer, at ang kanyang voltmeter. Sa ibaba naman ay ang kanyang speedometer. At sa ibaba ng logo ng Tuscany sa taas ay naroon naman ang kanyang mga indicator lights, mga turn signals, check engine, at high beam at low beam. At dahil nga guys wala na siyang pocket sa harapan, ay wala talaga kayong paglalagyan ng mga cellphone o bote ng mineral. So better keep it in your bag. Maganda rin itong utility hook niya na dito pa. Syempre pa meron din itong USB port
para sa device charge. So siguro maglalagay na lang kayo dito ng cellphone holder para makapag-charge pa rin kayo. Kasi nga wala na siyang pocket. Very spacious din yung kanyang legroom. Syempre pa, gulay board. So marami rin kayong mailalagay na mga gamit dyan. So pwede nyo rin lagay dyan yung mga pinamili nyo. At hindi kayo mag-worry guys na matuluan yung battery. Dahil wala sa ilalim ng footboard ang kanyang battery, kundi nandito na sa under seat, katabi ng compartment. Maganda rin guys ang pagkakadesign ng kanyang seat, hindi siya mukhang madulas at yung kulay ay bagay na bagay pa rin sa classic design na scooter. Pumunta naman tayo sa mga specifications nitong Tuscany 150. Sa engine ito ay 4-stroke, single cylinder, single overhead cam at 2 valves. May bore and stroke ito na 57.4 by 57.8 mm. At may displacement na 149.6cc. Ang compression ratio nito ay 10.7:1 at ang transmission niya ay CVT. Ito ay may maximum horsepower na 8.5 kilowatts at 8,000 RPM at maximum torque na 11.4 Newton meters at 5,500 RPM. Sa overall dimensions naman, ito ay may length na 1,855 mm, width na 715 mm at height na 1,130 mm. Ang wheelbase naman nito ay 1,260 mm. Medyo mababa naman ang ground clearance nito na meron lang 101 mm. Kaya kapag merong humps ay dahan-dahan muna tayo. So ito kasing Tuscany 150 ay nadidistribute din sa iba't ibang bansa. At syempre iba't iba ang road condition. At ang dry weight naman nito ay 123 kilograms. Ang front suspension nito ay telescopic fork at ang rear suspension naman ay swing arm. Ang front at rear tire nito ay naka-tubeless na parehas R12. Ang sukat ng front tire ay 110/70 at ang rear tire naman ay 120/70. Sa braking system naman nitong Tuscany 150, parehas front at rear brake nito ay naka-disc na. At ang rear brake nito ay naka-combined braking system. So malaking bagay na rin yan guys, lalong-lalo na sa mga newbie riders. Dagdag sa safety, kapag nagpreno ka sa rear ay sasabay din ang sa front. 30% sa front at 70% sa rear. At ayan nga ang mga features and specs nitong Tuscany 150. Ngayon naman ay test ride ko na ito. At noong tinest ride ko nga ito guys, napapamangha ako sa bilis na kaya nitong ibigay. So kung sa bilis lang talaga, masasabi ko na kayang-kaya nitong Tuscany 150 makipagsabayan. Magaan lang din siya guys. Ang dali niya i-maneuver. Kaya naman kayang-kaya rin talaga ito ng mga beginners. Ang sarap niya i-drive actually. Nag-enjoy ako nung tinest ride ko siya. Talagang kayang-kaya nito ang mabilisang andar. Pero syempre dahil safety first tayo, ay hindi ko sinagad ang top speed niya. Sa saglit lang kayang-kaya nitong umabot ng 100 kph. So masasabi ko talaga guys na napakaganda nitong Tuscany 150. Bukod sa maganda na ang look, ay maganda rin ang performance. Kaya naman ire-recommenda ko rin itong Tuscany 150 sa inyo. At ayan nga guys, at nakabalik na ako sa Binelli, Calamba. Sobrang sulit i-test ride nitong Tuscany 150. Ayan, kung nag-iisip pa rin kayo ng mabibiling motor, ay consider nyo rin itong Tuscany 150. Napaka-elegante ng design at maganda rin ang performance. Bisita na kayo dito sa Binelli, Calamba, Laguna. Marami sila ditong available na Tuscany 150. At itong SYM Tuscany 150 ay may SRP na 126,900. Ayan guys, sana nakatulong itong video sa inyo na makapag-decide kung anong bibilin nyong motor. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin at kita-kits ulit tayo sa mga susunod ko pa na videos. Thank you for watching. Like and share for more Cambanatics videos.